Dear IFM. Dear IFM. Idol, magandang gabi. Narito na ang istorya ni Eloisa sa Dear IFM. Dear IFM, lahat naman siguro tayo ay napapagod at wala namang masamang magpahinga. Pero hindi ibig sabihin nito ay titigil na lang tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Ako nga pala si Eloisa, 37 years old at lagi nakikinig sa Dear IFM. Ang ganda kasi at nakakaiyak ang mga kwentong napapakinggan ko dito at ang gagaling pang umarte ng mga dramatista. Nabibigyan talaga nila ng buhay ang mga kwento ng mga letter senders. Kaya naman naisip ko na rin magpadala ng sarili kong kwento sa programang ito. Sa totoo lang, hindi ako komportabling mapakinggan ang sarili kong kwento sa radyo, pero naisip ko rin marami tayong matututunan dito kapag napakinggan nyo na ito. Jake? Han? Kamusta dyan sa barko? Okay naman dito, Loisa. Ikaw? Kamusta ka naman? Pinipilit maging okay. Ha? Bakit naman? Ano bang nangyari dyan? Wala. Wala. Anong wala? May problema ba? Walang problema. Ikaw kasi, pinag-aalala mo na naman ako. Sorry na. Huwag mo na lang isipin yun. Okay, sabi mo eh. Kumusta nga pala yung mga bata dyan? Eto, nasa kwarto na sila. Ano, gusto mo bang kausapin? Hoy, baka natutulog na sila eh. Kanina pa nga nila hinihintay na tumawag ka eh. Di na. Huwag mo nang gising yan. Hayaan mo nang makapagpahinga. At may pasok pa yung mga yan bukas. Maayos naman ang grades ng mga anak mo sa school, kaya huwag kang mag-alala. Mabuti naman kung ganun. Ako yung nagtuturo sa mga yan, kaya matataas talaga grades nila. Naman, ang yabang ah. Siyempre naman, no? Loisa, meron talaga akong gusto sanang sabihin sa'yo eh. Sinasabi ko na nga ba eh. May problema ka eh. Hindi naman sa problema eh. Kaya lang kasi, nakakalungkot na rin kasi dito sa barko eh. Naitatabi mo naman yung mga ipinapadala kong pera sa'yo, di ba? Oo naman. Hanggat maaari nga, hindi ko basta-basta ginagastos yun at pinaghirapan mo yung mga yun eh. Iniisip ko lang kasi, baka pwedeng tumigil na muna ako. Magpahinga na muna ako sana eh. Nakakalungkot na eh. Nakakapagod na rin. Baka mas magandang sana umuwi na ako para makasama ko na kayo. Matagal-tagal na rin noong huling beses na umuwi si Jake dito sa Pilipinas. At kahit sino naman siguro, nagiging malungkot kapag matagal ng malayo sa mga mahal nila sa buhay, kaya tinanggap ko ang naging desisyon ng asawa ko. Mukhang sapat naman ang naipon namin pera sa mga kinita niya sa pagbabarko at matagal na rin namin siyang gustong makasama dito sa bahay. Pag-uwi ni Jake, hindi talaga niya maitago ang matinding saya. Sa wakas, buo na ulit ang pamilya namin. Mukhang nag-e-enjoy ka dyan na. Uy, nandiyan ka na pala. Sorry kung naistorbo kita. Hindi. Okay lang. Ano ko ba? Ito naman Kasi tutok na tutok ka dyan sa pinapanood mo. Yan ba? Oo nga eh. Ngayon lang kasi ako nakapanood uli ng ganitong pelikula. Lalo na yung pelikula na yan. Ngayon ko na napanood yan eh. Talaga? Oo bakit? Ba't parang nagugulat ka? Ang alam ko kasi, tagal nang napalabas yan. Ganun ba? Oo. Di ba kayo nanonood dun sa barko? Ako kasi hindi ako nanonood dun eh. At saka, alam mo hanggat maaari, trabaho lang talaga yung inaatupag ko. Hindi ka man lang ba naglilibang doon? Naglilibang naman, pero hindi masyado eh. Mahirap nang may masabi pa sa'yo. Ano? Bakit? May mga kaaway ka ba doon? Ay nako, mahabang kwento, Eloisa. Basta, ayoko lang naisipin ng mga mas mataas sa amin doon na wala akong ginagawa. Teka nga. May napansin lang ako sa'yo.
Ano naman yun? Bakit parang pumuputi ka ngayon? Jake naman, no? Hindi nga, totoo nga. Anong sikreto mo habat ka pumuti ng ganyan, ha? Baka sa sabong panligo lang na ginagamit ko yan. White rose papaya with vitamin B3. Para papaya puti, papaya fast. Ay, gagamit nga din ako niyan nang pumuti rin ako. Sige na, ikaw ang bahala. Teka, mabalik nga tayo sa usapan. Bakit parang pakiramdam ko? May problema ka sa mga kasamahan mo kaya nagdesisyon ka umuwi na dito, tama ba? Hindi, ano ka ba? Ito naman huwag ka lang gumawa ng issue para naman itong paano ba naman? Nagulat na lang ako na gusto mo na lang tumikil, gusto mo nang umuwi. Napagod lang siguro talaga ako, tsaka yun na nga, nang dahil sa pagtatrabaho ko ron, tulad niya, marami na pala akong hindi alam. May mga bagay na hindi ko pa pala nagagawa. Oo nga, Sabagay, ang hirap pala talaga ng buhay sa barko. Ay, naku, sinabi mo pa. Tsaka syempre, namimiss ko na rin kayo ng mga bata. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Naku, baka mamaya may tinatrabaho ka sa barko na hindi ko alam, ha? Tapos tinatakasan mo lang. Ano ka ba? Hindi ko gagawin yan, Ito naman, Kung may babahay talaga ako, edi sana, hindi na ako umalis ng barko. Ano? Sabi mo? Ito naman, biro lang. Masyado naman to. Masyado kang seryoso Tinitingnan ko lang kung gaano mo ko kamahal. Naku, Jake, ha? Umayos ka. Wala naman akong ginagawang kalokohan Pero hindi nga, Eloisa. Masaya lang ako na nakauwi na ako. Kasama ko na kayo ng mga bata. Ayoko na talagang bumalik sa barko. Dear IFM. Dear IFM. Mukhang maraming mga bagay na hindi na nagawa at hindi na na-enjoy ng asawa ko noong nagtatrabaho pa siya sa barko. Hindi ko tuloy maiwasan na maawa sa kanya dahil parang ngayon pa lang niya ibinabalik sa pagiging normal ang buhay niya. Kaya hinayaan ko siyang i-enjoy ang buhay at alam ko namang deserve din naman niya iyon pagkatapos ng lahat ng pagod na dinanas niya sa pagtatrabaho. Tama lang naman na makapagpahinga siya ng matagal ang pagkatapos ng pagsasakripisyo niya para sa pamilya namin. Yun nga lang, habang tumatagal, hindi namin namamalayang mukhang nagkakaroon na ng problema. Jake? Bakit? May problema ba? Wala ka na ba talagang balak bumalik sa barko? Teka, ba't naman bigla mo natanong yan? Kasi nagbabudget ako Ha? Tapos, nakikita ko na ubos na yung pera natin. Ano? Ay, nakulat nga rin ako Pero, teka nga, paano naman mangyayari yun? Hindi ko rin alam, Jake. Teka na nga, akala ko ba itinatabi mo mga pinapadala kong pera? Oo nga, tinatabi ko naman yun. Kung ganun, ba't nangyayari sa atin ngayon to? Jake, pwede ba? Huminahon ka nga muna. Pasensya na, sorry. Nagulat lang ako Ang hirap ang tanggapin na mawawala ng ganun-ganun na lang yung mga pinaghirapan ko kasi. Alam ko naman yun Sige. Tsaka na natin pag-usapan to kapag hindi na mainit yung mga ulo natin. Kaya lang, Jake, may sasabihin din muna ako sa'yo Ha? Sana wag kang magalit. Sige. Ano yan? Tingin ko kasi, dahil nandito ka na rin sa bahay, kaya malaki-laki na rin yung nababawas dun sa pera. Ay, no. Kasalanan ko pa pala. Hindi naman sa ganun. Relax ka lang. Hindi, ang dating sa akin, alam mo yung parang sinisisi mo ko. Hindi naman ganun, Jake. Ano pa? Ang sinasabi ko lang, syempre, pareho na tayong hindi nagtatrabaho. Yung paunti-unting pagdukot natin sa savings natin, hindi natin napapansin, naubos na pala natin yung perang tinabi natin. Okay. Sige. So, anong pwede natin gawin? Kaya nga tinatanong kita, di ba?
tinatanong kita talaga bang hindi ka na babalik sa trabaho? Hindi ka na ba aakyat dun sa barko? Eloisa naman. Jake, kailangan na talaga natin ng pera. Alam ko, pero ayoko na talaga bumalik dun eh. Talaga bang hindi na natin kakayanin? Hindi na. Maubos na nga talaga. May naisip naman akong paraan. Dear IFM. Dear IFM. Kahit naman noon pang nagtatrabaho pa si Jake sa barko, nakukonsensya na rin ako. Gusto ko rin namang gawin din ang part ko para sa pamilya namin. Gusto ko na rin magtrabaho. Kung meron lang akong mapapakiusapan na magbantay sa mga anak namin, yun talaga ang gagawin ko. Pero ito na ngayon ang sitwasyon namin. At dahil ayaw pang bumalik na asawa ko sa trabaho, mukhang ako naman ngayon ang kailangan gumawa ng paraan. Ako naman ang magtatrabaho para sa pamilya namin. Hindi rin naging madali ang paghahanap ng trabaho para sa akin. Siguro dahil na rin sa edad ko at matagal na rin noong huling beses na nakapagtrabaho ako. Kaya may alinlangan ng mga kumpanyang inaplayan ko na tanggapin ako. Mabuti na lang at meron akong kaibigan na nakatulong sa akin para makakuha ako ng trabaho. Nung umpisa, hindi ko may tatangging nahirapan ako. Matagal na kasi ako nasanay sa pagiging housewife. Pero hindi rin nagtagal, nakasanayan ko na rin at kahit papano, na-enjoy ko na ang pagtatrabaho. Matagal ko na rin inasam na ako naman ang nakakatulong para sa pamilya namin. Yun nga lang, imbis na makagaan, parang meron pang lalong nagpapabigat pa sa ginagawa ko para sa pamilya ko. Eloisa, Bakit? ang hirap namang tanggalan ng matsa tong mga damit na nilabhan ko kahapon eh. O alam mo na ngayon kung gaano kahirap yung paglalaba ko, ha? Oo na, sige na. Pero ano ba yung ginagawa mo para madaling tanggalin yung mancha tsaka para pumuti yung mga damit natin, ha? Ibang sabong panlaba kasi yung ginagamit mo. Ano ba yung dapat na ginagamit ko, ha? Dapat Pride detergent ang laging gagamitin mo. Kasi di lang puti, kislap puti. Okay. Dapat pala, yan yung binili ko eh. Sige, sa susunod, yan na yung gagamitin ko kapag maglalaba ako. Oo nga. Kapag yan ang ginamit mo, siguradong mapapadali yung paglalaba mo. Sige. May aayusin lang ako dyan sa labas, ha? Teka lang, huwag ka na muna umalis. Bakit? May sasabihin na kasi sana ako sa'yo eh. May problema? Hindi pa naman siya problema. Pero sa tingin ko magagawan pa naman ng paraan. Pero gusto ko lang kasing itanong, nabayaran mo na ba yung mga bills natin? Ako, oo nga pala. Eloisa, sorry. Pasensya na talaga. Sorry. Bayan? Jake naman eh. Hindi, ang dami ko rin kasing ginagawa dito sa bahay. Pero hindi naman dahilan yun para makalimutan mo yung pagbabayad ng mga to. Pasensya na, sorry na. Tignan mo nga tong mga bills na to. Lahat to lumagpas na sa due date eh. Paano kung bigla tayong maputulan ng kuryente? O ng tubig? Sige nga, anong gagamitin natin? Sorry na. Huwag ka na mag-alala. Pwede pa naman bayaran yung mga yan eh. Oo nga, pero hindi naman kasi yan yung sinasabi ko. Hindi yan yung pinupunto ko. Sorry na nga eh. Ako na nga yung nagtatrabaho para sa atin eh. Hindi ko na kayang asikasuhin pa yan. Nandito ka na nga lang sa bahay, tas hindi mo pa magawa yan. Pasensya na. Kasama yan sa mga responsibilidad mo dito, Jake. Hindi mo dapat nakakalimutan to. Dear IFM. Dear IFM. Noong ako pa nagbabantay ng bahay namin, kahit marami rin naman akong ginagawa noon, hindi ko nakakaligtaan ng pagbabayad ng bills. Kaya hindi ko talaga mapapalagpas yung ginawa ni Jake. Napakasimple lang naman ang gagawin niya. Hindi niya pa magawa ng maayos. Ako na nga nagtatrabaho para sa pamilya namin. Kaya ang inaasahan ko,
gawin naman niya sana ang parte niya para makatulong sa bahay. Napapansin kong napapasobra na yata ang pagpapahinga niya. Parang puro na lang siya pasarap sa buhay. Habang ako naman ang nagpapakahirap. Pakiramdam ko, ako na lang yata ang nagmamalasakit para sa pamilya namin. Oh, saan ka nang galing? Loisa naman. Gabing-gabi na, ang init pa rin ang ulo mo. Yun na nga eh. Gabing-gabi na. Pero ngayon ka lang dumating. Oh, sige na. Pumasok na tayo sa kwarto at makapagpahinga na Hindi tayo. mo pa sinasagot yung tanong ko. Pwede ba wala na akong panahon dyan? Pagod na ako. At paano ka naman napagod, ha? Eh, madalas ka nga lang nandito sa bahay. Lumabas na ako ng bahay, ang dami mo nang sinasabi. Loisa, tama na nga. Pangit yung ganito usapan eh. Ang gusto ko lang naman malaman, saan ka ba nang galing? Nagpaalam naman ako sa'yo bago ko umalis, di ba? Eh, ang paalam mo, pupuntahan mo lang yung kaibigan mo. Oo Eh, anong nga. oras na? Diyos ko naman, pumunta lang ako kina Jeric. Eh, bakit parang hindi lang si Jeric ang pinuntahan mo? Alam mo, hirap sa'yo, lagi kang tamang hinala eh. Oh, eh bakit hindi mo masagot kung saan ka pumunta? O sige na, aamin na ako, aamin na. Tignan mo, aamin din pala eh. Lumabas din kami ni Jeric. O tapos, saan kayo pumunta? Nag-inuman kami. Lakas ng loob mong uminom? Samantalang ako, nagkakandahirap akong kumita ng pera para mabuhay lang tayo. Tapos ikaw, painom-inom ka lang dyan. Alam mo, yan ka na naman eh, ha? Sinisisi mo na naman ako, parang napakabaliwala yung mga pinaghihirapan ko dito ha. At saka yung pinaghirapan ko doon sa barko, parang wala lang sa'yo ha. Hindi ko naman binabaliwala yun. Pero Jake naman, pinagbigyan na nga kita eh. Ang sabi mo lang sa akin nun, magpapahinga ka lang. Sandali lang. Babalik ka din. Oh, pero iba na tong ginagawa mo. Parang nagbubuhay binata ka na. Hindi mo pa alam, may pamilya ka pa. Teka, sumusobra ka na eh. Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo, tulungan mo naman ako. Ay, nako. Alam mo namang hirap na ako sa pagtatrabaho. Tapos ikaw, kapag ginusto mo, pasal ka lang ng pasal, inom ka lang ng inom. Teka nga. Bakit ha? Hindi ba kita tinutulungan? Sino ba yung nagbabantay at nag-aasikaso dito sa bahay ha? Sino yung nag-aalaga sa mga bata? Di ba ako? Naglilibang lang ako, Eloisa. Nagpapahinga lang ako. Buwabawi lang ako sa tagal ng panahon na nasa barko ko. Masama bang magpahinga? Walang masama, Jake. Pero sobrang tagal naman ng pahinga mo. Pakiramdam ko, ako na lang yung mag-isang magtataguyod sa pamilya na to eh. Ay. Kaya nahihirapan ako. Kumilos ka naman para sa amin ng mga anak mo. Dear IFM. Dear IFM. Ayokong sakta ng damdamin ni Jake. Ayoko siyang insultuhin. Pero kung yun lang ang paraan para mapaintindi ko sa kanya kung ano ang pagkakamali niya, gagawin ko yon para sa pamilya namin. Wala nang nasabi pa si Jake ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung naintindihan na niya ang punto ko dahil hindi niya ako kinakausap. Pero napansin kong inasikaso lang niya ang mga bata at nagulat akong hindi na siya lumabas ng bahay para makipagkita sa mga barkada niya. May mga inayos at nilinis din siya sa bahay. Nakonsensya tuloy ako. Oo, madalas siyang maglibang pero ngayon ko lang na-realize hindi naman niya nakakaligtaan ng karamihan sa mga dapat gawin sa bahay namin. Sa konting pagkakamali niya, nahusgahan ko agad siya. Gusto ko mag-usap kami ng masinsinan pero pride ko siguro ang pumipigil sa akin. Hindi ko na tuloy alam kung paano pa kami magkakaayos ng asawa ko. Eloisa, Bakit? matutulog ka na ba? Nako, Jake. Pagod ako galing ng trabaho. Baka naman pwedeng pagpahingahin at patulugin mo na ako. Pasok pa ako bukas. Gusto ko lang sanang
mag-sorry sa'yo eh. Tungkol dun sa nangyari nung isang araw. Kalimutan mo na nga lang yun. Hindi kasi mawala sa isip ko eh. Ako talaga yung may kasalanan kung bakit nangyayari sa atin to eh. Ay. Sige na, Jake. Pasensya ka na rin. Nabigla lang din naman ako sa mga nasabi ko sa'yo nun. Hindi. Tama ka naman eh. Sumobra na talaga yung tagal ng pagpapahinga ko. Ano na bang binabalak mo? Ano pa ba? Maghahanap ng trabaho. Teka lang, wag muna tayong pabigla-bigla. Mas magandang may nagbabantay pa rin dito sa bahay at sa mga bata. Isa pa, hindi ko naman gustong ma-pressure ka eh. Ay, gusto ko lang sanang maintindihan mo kung bakit ganito ako. Mahirap yung buhay ko nung nasa barko ko, Eloisa. Alam ko naman yun. Hindi ko pa nasabi sa'yo lahat ng mga nangyari sa akin doon. Nandyan yung duduruin ka ng mga nakakataas sa'yo. Mamaliitin yung pagkatao mo. Yung parang ipis na inaapak-apakan nila. Jake, sinabi mo sa akin, wala kang naging problema sa barko. Sana mo? Hindi lang yun eh. Sa mga kasama ko, kung sino pa yung mga tao pinagkakatiwalaan mo, kung sino pa yung mga kababayan mo, ibis na nagtutulungan kayo, sila pa yung hihila sa'yo pababa eh. Sila pa yung gagawa ng paraan para bumagsak ka. Bakit hindi mo sa akin sinasabi dati yan? Marami pa, Loisa, marami pa mga nangyari doon na hindi mo na kaya pa ikwento sa'yo kasi gusto ko nalang kalimutan. Ayoko na pag-usapan kapag naaalala ko yung mga yun. Loisa, parang akong binabangungot. Sorry na, Jake. Hindi ko naman alam eh. Sana mapatawad mo rin ako. Pasensya ka na ha. Kung pakiramdam mo, ayoko na magkusa. Para tulungan ka. Loisa, sana lang, sana maintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Pero, huwag ka mag-alala. Gagawa na ako ng paraan para matulungan kita. Paninindigan ko yung responsibilidad ko bilang tatay. Bilang tatay ng mga anak natin. Bilang asawa mo. Dear IFM. Dear IFM. Hindi ko na alam na ganun pala katindi ang pinagdaanan ng asawa ko nung nagtatrabaho pa siya sa barko. Ngayon, mas naintindihan ko na kung bakit gustong-gusto na niyang magpahinga. Maaring kahit kailan, hindi ko maintindihan ang trauma na inabot niya nang dahil sa naging karanasan niya doon. Pero gagawin ko ang lahat para sa asawa ko. Ipinangako ko sa kanyang kahit na anong mangyari, iintindihin ko siya at magtutulungan kami kahit gaano pa kalala ang problema ang pinagdadaanan namin. Sa ngayon, nagba-buy and sell si Jake para kahit paano naman ay makatulong siya sa mga gastusin namin sa bahay. Masaya ako para sa kanya. At hindi ko na rin nararamdaman na mag-isa lang akong nagpapakapagod para sa pamilya namin. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataon na may bahagi ko sa inyo ang kwento namin ni Jake. Hanggang dito na lang muna. Eloisa.